Kamusta kayo mga kababayan? Ano bang pinagkakaabalahan natin diyan sa gitna ng, init ng panahon at init ng politika? So, napapag-usapan lang natin mga kaibigan na ito palang 10 senador ng PDP ay pag-aari pala 'to ng mga Duterte mga kaibigan. Ari-arian nila 'yan. Sila pala ang namili diyan sa mga taong 'yan. Sila yung, nangangalakal. Pinalakal nila yung mga taong 'yan mga kaibigan. So dahil diyan, ari-arian sila ng Duterte. Ari-arian ng mga Duterte, property ng Duterte, mga kasangkapan ng Duterte. Yan po pala ang talagang katauhan ng mga senador na yan, ng mga peking senador na yan mga kaibigan. Pag-aari ng Duterte. Ha? Ewan ko lang kay Kiboloy kung nabili na yung kaluluwa niya ha. Nakakulong siya, wala siyang power para makapanguto. So yung kaluluwa niya nabili na rin ng mga Duterte mga kaibigan, ha. Ang ginagawa ngayon ni Sara Pate, ikinakapit niyang maigi yung pangalang Duterte dito sa 10 senador na to. Kasi nga yun yung brand 'di ba? Yun yung title, yun yung brand ng Duterte. Kailangang maikapit dito sa mga peking senador na to. Para may panghatak sa tao. Saka talagang ipinapakita na niya na pag-aari nila ito. Ari-arian nila itong mga taong ito. Panoorin natin mga kaibigan ng magsampol tayo sample. Diretsuhin mo na ang mga kababayan natin. Diretsuhan na og hangyo ang ato ang mga kaigsuonan. Na diretso ang boto ninyo para sa 10 senador ng mga Duterte. Oh, kita niyo mga kaibigan ha. Sa 10 senador ng mga Duterte. Ang lupit Namimili sila ng 10 senador mga kaibigan. Ang tindi ng kapritsyo nitong si Sara Duterte mga kaibigan Sa demokratikong bansa mga kaibigan, ang Senado po ay nagsisilbing bantay natin yan. Nagapagtanggol, tinig ng mamamayan mga kaibigan. Tungkulin po ng mga senador na manindigan sa kapakanan ng bawat Pilipino. Hindi po sa kapritsyo ng mga Duterte. Ganyan po ang mga yung panawagan mga kaibigan nitong si Sara Duterte na iboto ang 10 senador ng Duterte. Mga kaibigan isang malupit na katotohanan ang bumabalot sa 10 senador na yan mga kaibigan. Ito hindi ito kampanya para sa bayan mga kaibigan. Hindi po senador ng bayan yang 10 yan. Ito po na 10 senador ay kampanya po yan para sa pamilya Duterte mga kaibigan. Para po sa interest ng mga Duterte, para sa kapangyarihan ng mga Duterte mga kaibigan. Magising po kayo. Magising kayo mga kababayan na yan ay para po iligtas si Sara Duterte sa impeachment. Alam nyo na naman yun. Kaya lang, wala nga po, hindi kasama yung bayan. Yung kalagayan ng bayan, diba? Yung kaayusan ng bayan, hindi po kasama sa priority ng mga senador na yan mga yan. Kundi ang priority niyan, nandun lang sa Duterte mga kaibigan. Kaya ipapaulit natin para magka-ebidensya tayo. Mga kaigsuonan na diretso ang boto ninyo para sa 10 senador ng mga Duterte. Yan, sa 10 senador ng mga Duterte mga kaibigan, di ba? Hindi po uupo yung mga yan para pabutihin ang kalidad ng buhay ng Pilipino. Hindi lalaban ang mga yan para sa karapatan ng mahihirap. Hindi po tatayo ang mga yan sa katotohanan at hustisya, kundi
para bantayan lang nila si Duterte, protektahan si Duterte. Yan po ang purpose ng 10 senador na yan, mga kaibigan. Tuloy natin. Si Bongo Bato de la Rosa, Jimmy Bondoc, Rodante Marcoleta, Philip Salvador, Attorney Vic Rodriguez, Attorney J. Hinlo, Attorney Raul Lambino, Pastor Apollo Kibuloy, at Richard Mata. Gomez. Bakit kailangan Yan. diretso ang boto natin? Bakit kailangan tinatawag na block voting o straight vote ang gagawin natin? Dahil unang-una, kapag hinaluan ninyo ng ibang kandidato o leader na sa iba ang kanyang pamumulitika, ay magkakagulo lang. No, hindi po. Hindi magkakagulo yan. Talagang ganyan ang demokrasya. Kukumbinsihin mong magaling yung nasa kabilang side ng politika na maganda ang intention mo. Kailangan kumbinsihin mo sila na totoo ka, tapat ka, at para sa bayan yung ginagawa mo. Kung ang mga senador, karamihan sa senador ay sakal mo, hindi po demokrasya yan, mga kaibigan. Hindi demokrasya yan. Yung ganyang sistema ng Senate na iyong kakamkamin lahat ng kapangyarihan at gagawin mong sunod-sunuran yung mga senador. Hindi demokrasya yan, mga kaibigan. Aaway lang lagi at magbabangayan lang lagi. Hindi totoo yan. Pangalawa, kapag mataas ang boto at malayo ang agwat ng mga boto, ay mahirap siya habulin sa dayaan sa makina. Kaya dapat malaki at marami. Katulad ng block voting ang kinakailangan. At pangatlo, kailangan nagkakaintindihan yung mga leader kung saan ba talaga papunta ang ating bayan. Dahil yung 10 senador ng Duterte, Yes, yung 10 senador ng Duterte. Hindi niya sinabi na 10 senador para sa inyo. Hindi niya sinabing 10 senador ng bayan. Kundi 10 senador ng pamilya Duterte. kaya kung pumili na kayo na ng kay Mayor Isko Moreno kayo, lahat ng kasama na ang ating Congresswoman Apple Nieto ay iboto na ninyo. Ayan, napakahirap, mga kaibigan, na susundin natin itong sinasabi ni Sara. Halimbawa, okay, yung isang senado, isang pamilyang oligarchy, hindi po yan, mga kaibigan, demokrasya. Kapag hawak na po nilang senado, sino pang lalaban? Saan tayo hihingi ng katarungan? Saan tayo kukuha ng tiwala? Kaya ito po yung napakamagandang example na ginagawa nitong si Sara Duterte na oligarkiya. Isang pamilya na gusto nilang sila ang magpasunod sa Kongreso. Gawin nilang ang Senado pag-aari nila. Sila ang may-ari ng hustisya, sila ang may-ari ng gobyerno. Iyan ang mga katauhan ng Duterte, mga kaibigan. Wala na pong mangyayaring check and balance dyan. Wala nang kokontra. Wala nang representasyon ng tao, mga kaibigan. Ang Senado po ng Pilipinas ay magiging parang sandata na lang po ng Duterte. Nandun lang tayo sa dulo, mga kaibigan. Tayo po ang tunay na talo dito kapag nanalo yung mga yan. Diba? Wala na pong magsasalita. Diba? Kapag kayan ay nangyari. Hindi na po, mga kaibigan, tayo magkakaroon ng boses. Diba? Hindi na ito yung Senado na gusto natin. Kundi
parang isang kaharian na ng Duterte at ng Kibuloy, mga kaibigan, di ba? Hindi na po ito yung bayan na pwede natin pagsilbihan, kundi sa sarili na lang po ng mga Duterte yan, mga kaibigan. Aangkinin na nila itong buong Pilipinas, di ba? Yung kinabukasan nito ay hindi po natin kinabukasan, mga kaibigan. Kinabukasan ng Duterte po yan. Kasi nga, hindi na po yung tayo ang tao ng bayan eh. Hindi na yung tayo ang boss. Ang mga Duterte na ang boss, mga kaibigan. Sila na yung magiging hari-harian dyan. Sila na yung batas. Diba? Wala nang transparency. Malakas ang batas para sa kanila. Para na silang warlord, diba? Pananatilihin nila yung takot at control. Sisiguruduhin din nila na talagang yung batas hindi sila mahahabol, mga kaibigan. Ganyan po ang gagawin ng Duterte. Pasalamat na nga lang nung naupo si Duterte sa national, talagang merong batas na hindi nila pinansin, yung Republic Act 9851. Kaya siya napadala sa Hague. Yun na nagpadala sa kanya, mga kaibigan. Yung RA 9851. Buti na lang ang tanga-tanga nila Panelo, Nina Roque, yung sino ito? Yung isa pa niyang senador. So, si Belio, buti na lang ang tatanga nila. Kasi ang kanilang nasa isip noon, magtatagal talaga sila sa kapangyarihan. Kaya hindi nila siguro pinansin. Dahil nga si Sara Duterte ang talagang tatakbong presidente. Buti na lang, tanga din tong si Sara Duterte, mga kaibigan. At pinatakbo si BBM. Salamat tayo sa Diyos, pinatakbo si BBM na booking, mga kaibigan, ang buong pagnanakaw ng Duterte. At ito pa, maidagdag ko, wala naman pong kakamping congressmen na marami ang mga Duterte, mga kaibigan. Nung unang sona ni Duterte, anong sabi niya? Hindi naman kayo sumuporta sa akin eh. Ginano niya yung mga congressmen nung unang sona niya. Dahil wala naman talaga siyang congressman na tauhan. Hindi nagoyo ang majority ng congressman sa kanya. Hindi niya nagoyo kaya wala siyang suporta sa Kongreso. Kaya yung Kongreso ngayon ni BBM, pinahuli na siya, mga kaibigan. Diba? Ginawa na ng paraan para ito ding si Sara Duterte ay matigil na sa kanyang pagnanakaw. Pasalamat tayo, nanalo si PBM. Ang Kongreso ay hindi kinampihan si Duterte noong termino niya, yung administrasyon niya. At kay Duterte na galing, wala siyang kakamping congressman. Kita nyo? Kaya ang Kongreso ngayon, hindi niya mahawakan. Hindi niya mapigilan yung mga quadcom, tricom na yan kasi nga hindi na niya kakampihan noon pa. Nakukuha niyo, mga kaibigan? Ituloy natin tong video. Hindi, para kay Joel Chua ito, ang kaya. Yan. Sabi ng bata, kasi sabi, bigay daw yung apple. Ibibigay ko itong apple na ito kay Apple Nieto. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan hanggang siya ay mamatay. Ayan, kita niyo, mga kaibigan, ha? Nagpapapatay na naman, inuutusan itong first consular ng 3rd District ng Manila, na hindi magandang biro
napapatayin si Congressman Joel Chua. Hindi magandang biro yun mga kaibigan. Diba? Hindi magandang biro yun. Ipapanalo mo yung sarili mo sa pamamagitan ng ebidensya at katuwiran at batas. Pero yung gaganyanin mo na sa publiko, hindi maganda. Kaya nakikita nyo na pagka umupo ang Duterte, mga kaibigan, hindi na niyan kayo papansinin. Sa ngayon, tawa-tawanan. Pero hindi po mangyayari yan mga kaibigan. Wala siyang natupad na pangako sa atin. Puro kapalpakan. So dito, may ipapapatay na naman. May ipapapatay na naman si Sara Duterte. Nag-threat na naman siya. Sabihin natin joke, mild joke. Diba? Pero hindi magandang joke mga kaibigan. Hindi magandang joke yan. Diba? Talunin mo yung kalaban mo sa pamamagitan ng ebidensya at katuwiran. Hindi yung ganyang joke na tatapusin mo yung buhay niya. At dito, makikita rin natin na talagang tanga itong si Sara Duterte. Tuloy natin. Apple na yan! Ibigay mo kay Snow White Joel Chua. Alam niyo, di ba si Snow White kumain ng apple, tapos nabilaukan. Apple yan. Mga kaibigan, i-correct natin tong katangahan nitong si Sara Duterte ha. Si Snow White, hindi siya nabilaukan mga kaibigan. Di ba? Meron siyang stepmother na masamang stepmother. Pinakain siya nung apple na may lason. Yung apple na yon nung kinain ni Snow White, siya po ay nakatulog. Siya ay nakatulog na parang siya ay patay. Pero hindi po siya patay, siya ay tulog lang. So kaya itong sinasabi ni Duterte kay Snow White ay katangahan mga kaibigan. Hindi po nabilaukan si Snow White kundi nilagay ng laso na may pampatulog mga kaibigan na as if patay si Snow White pero buhay siya, tulog nga lang. Hindi siya namatay. Kaya tanga itong si Sara Duterte. Diba? Tanga si Sara Duterte mga kaibigan. Lahat na ng katangahan, salamat na lang at nakikita natin sa kampanya. Bigay mo yan sa kanya. Paksak mo yan doon sa bibig niya. Mali. At ito pa maidagdag natin mga kaibigan ha. Hindi mananalo yung yung kandidatong yan na si Apple Nieto. Although kasamahan niya ni Congressman Joel Chua sa Asenso Pinoy party list. Hindi po mananalo yan kasi yung PDP na kalaban ni Congressman Joel Chua na si Ramon Morales, nilampaso po yan mga kaibigan. Nilampaso yan. Saka yung sinasabi nila na pupuntahan nila yung district ni Congressman Bene Abante, mga kaibigan, 80% po ng tao doon sa distrito ni Congressman Bene Abante ay binoto siya mga kaibigan. Diba? Kaya sabi nila pupuntahan daw nila ngayon yung distrito ay hindi po sila makakakuha ng boto na para ipapanalo yung kanilang congressman. Kasi isong si Ramon Morales, PDP laban po yan eh. Si Congressman Joel Chua noon ay Asenso Pinoy. Ngayon, lakas CMD na siya. Ngayon 2025. Ay nilampaso na niya si Ramon Morales mga kaibigan eh. Kaya ang lalaban ngayon, itong si Apple Nieto. Yan ang lalaban ngayon. Kaya hindi po mga kaibigan tingin ko mananalo yan. Hindi mananalo yan.
Kasi sa Manila lang ang ano niyan sakop niyan mga kaibigan 'di ba? Malaki po ang sakop ng 3rd District ng Manila, 'di ba? So katangahan itong sinasabi ni Sara Duterte tungkol kay Congressman na Joel Chua. Hindi mananalo yan, yung kandidato mo. Supalpal yan. Alam niyo si Joel Chua ba? Siya ba may-ari ng Ing Bitin? Ing bitin. Ha? Hindi. Yung may-ari ng Ing Bitin. Kasi alam niyo, dala-dala niya yan Ing bitin daw. Ing bitin. lagi, yung hopya na yan doon sa House of Representatives. Tapos pinamimigay niya sa mga tao. Pag may hearing, pinamimigay niya. Nung pumunta ako doon sa hearing nila, nakaupo ako doon, tikitan ko iba't ibang kulay ng NBT. Pagdating sa akin, hindi ako binigyan ng hopya. Diba? Parang hindi ako nagugutom. Sinungaling para makakuha lang ng boto talagang gumawa ng drama no? Ang bira. Hindi ako karapat-dapat bigyan ng kopya. Huwag ka mag-alala. Yung Apple na hawak ni Apple ang solusyon. Tapos, sige na. Wag na yan si Inday Sara. Hindi sumasagot. Hindi niya masagot. Blah, blah, blah. Dito medyo na ano siya. Parang nawala. Nawala siya dito mga kaibigan. Na ang na-intro niya ay si Sara hindi masagot. Kita nyo. Hindi niya ngayon masustain. Hindi niya masustain yung kanyang naisip na yon na totoo naman talagang hindi siya makasagot. Kaya ngayon natitigilan siya. Ngayon bigla niyang gagawa ng drama. Blah, blah, blah. Sinabi niya, pasensya na. Sinabi niya sa kapatid ko, pasensya na, sabihin niyo sa kanya. Dahil lahat naman tayo dito, sundalo lang. Kayo, sundalo kayo. Kami, sundalo kami ni Martin Romualdez. Imagine niyo, aaminin ni Congressman Joel Chua na siya ay bata. Na siya ay bata ni Speaker Romualdez. Walang aawin yan. Isang malaki. Talagang tendera ng konsyentato. Walang aamin yan. Nasasabihin mo, bata sila ni Speaker Romualdez. Talagang magaling, matindi sa sinungalingan nito talaga mga pamilya Duterte, mga kaibigan talaga. Hindi lang buwaya, sir. Tambalus-lus yung buwaya. Grabe. Hindi magsinungaling, mga kaibigan. Sinagot siya ng kapatid ko, sundalo tayong lahat. Pero kami, sumusunod kami sa tamang orders. Hindi kami sumusunod sa mali. Yan ang karakas ng inyong congressman. Wow. Ganyan ang pag-uugali ng inyong congressman. Hindi namimigay ng hopya. At sundalo daw siya. Hindi ko lang alam kung kaya niya yung hirap ng pagiging sundalo daw siya. Pero hindi naman niya sinusunod yung tama. Ang sinusunod niya ay yung mali. Nakalimutan ni Joel Chua nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Nawala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila at niyurakan nila. Pero nakalimutan niya, kandidato siya ngayong eleksyon na ito. Kaya ano ang dapat nating gawin para kay Apple nito? O hindi lang iboto, ano pa?
ang dapat natin gawin? Ikampanya. Chismis! Oh, i-chismis. Di ba? Kita nyo ang mga nasuporta sa Duterte ha. I-chismis ang kanilang paraan. Di ba? Para makapagkalat ng kung anong mga kasamaan at kung ano-anong mga maling impormasyon. Di ba? Ganyan ang mga taga-suporta ng Duterte. Idala sa lahat ng mga presinto at sabihan Oh, i-chismis. I-chismis. ang ating mga kasama, bigyan nyo ng 0. Yang putang inang Joel Chua. Yan, kita nyo mga kaibigan ha. Kung paano binabago ng mga Duterte ang magandang simulain ng politika dito sa Pilipinas. Talagang ginagawa nilang balahura. Di ba? Ipinapakita nila yung pagkabalahura nila na nabigyan lang ng posisyon yung tatay niya nung panahon ni Cory. Inappoint lang yan ng officer in charge. Nagsimula na ang pagiging balasubas mga kaibigan. Doon nagsimula pagkakamali ni Cory na nai-appoint niya yan. Hindi sana nagkaroon ng sabihin nating balasubas na sitwasyon ng Pilipinas ngayon mga kaibigan. Talagang sabihin nga natin na pagkakamali din talaga ni President Cory Aquino na nai-appoint yang hinayopak na Duterte na yan. Hindi sana nagkaroon niya ng political career. Diba? Hindi naman yan Hindi naman yan lumaban ng vice mayor na na-appoint lang yan. No. And then dun nga, nagkaroon ng lakas ng loob na yung kanyang pagkasira ulo ay naipakita sa Davao. Maganda naman ang Davao ng mga kaibigan Ano ba sasabihin pangit? Inabutan na niya ang Davao na sabihin natin kaya lang naman magulo kasi may mga elementong ang napunta sa Davao. Okay, may mga elementong napunta sa Davao kasi hindi masyadong nasusubaybayan ng peace and order ng Davao. Ngayon, ang Davao ay talagang malakas ang ekonomiya na noon pa kasi hiwalay siya sa Davao del Norte, Davao Oriental, Davao del Sur. Naging independent ang Davao. So lahat ng tulong mula sa national government na ibibigay sa Davao. Kaya ang Davao talaga kumpara dun sa ibang mga syudad-syudad, city-city sa Mindanao, Davao ang napagpukusan mga kaibigan. Sa Davao umagos yung puhunan. Kasi wala naman talagang parang de facto capital ang Davao, ang Mindanao, kundi Davao. Siya lang yung center of business sa Mindanao. Kaya nung yan naibigay kay Duterte, ang inaayos lang naman niya. Actually, hindi nga niya talaga naiayos kasi nung panahon na yon, pumasok na po yung gobyerno sa Mindanao na nakikipag-usap na sa mga Muslim separatist, Muslim extremist. Nakikipag-usap na po dyan ng gobyerno ni Aquino, ni Fidel Ramos, kaya nabawasan ang mga kung ano-anong elemento sa Mindanao. Kaya swerte ni Duterte mga kaibigan. Hindi niya talaga siya yung sasabihin na nagpatino na ng Davao. Hindi po mga kaibigan. Kasi pinasukan na nga yan ng gobyerno natin. Binibigyan na ng mga karapatang magsarili ng mga panahong yun. Di ba? Kaya ang Davao, kung pagpapaunlad ang usapan, kakaunti din lang mga kaibigan ang nagawa ni Duterte. Kasi bago pa siya naupo nga, napakadami na naging mayor ng Davao
Oh. Ang ipinagmamalaki lang niya, yung peace and order, kaya lang hindi pa rin. Kasi ako madami akong kamag-anakan sa Davao eh. Doon sa mismong lugar ni Duterte na Matina. Madami din drug addict sinasabi sa akin. Hindi talaga din nila sasabihin zero drug ang Davao. Hindi mga kaibigan. Madami akong kamag-anakan doon mismo sa barangay ni Duterte sa Matina. Dami kong kamag-anakan doon. Kaya sasabihin may mga pre-drug zone o pre-drug city in Davao. Hindi po mga kaibigan. Huwag tayo maniniwala doon. Kaya itong pinaggagawa ng Duterte sa Pilipinas, hindi na po dapat natin na bigyan ng pagpapatuloy mga kaibigan. Kasi sa iginagalaw ng mga to, sa mga inilalabas ng mga to galing sa utak nila, hindi po talaga maganda mga kaibigan eh. Di ba? Kung mahal mo ang Pilipino, wala kang sasaktan dyan. Wala kang sasabihin papatayin mo o kahit biro, wala. Hindi mo gagawin yan. Itong si Sara Duterte mga kaibigan, kita niyo ang biro, gustong mamatay. Diba? Si Congressman Joel Chua. Paano mo bibigyan ng magandang katuwiran na mamatay yung tao kahit biro lang? Hindi maganda yun mga kaibigan eh. Diba? Sinasabi ko nga, ipapanalo mo yung kaso mo sa pamamagitan ng ebidensya at katuwiran. Gamitin mo yung batas, pero wag mong papatayin. Wag mong papatayin yung sumasanggalang sa'yo. Diba? Ito nga, yung ginagawa niya ngayon, kailangan niya ng 10 senador para pananggalang niya sa impeachment. Kung talagang ikaw ay inosente, hindi mo kailangan kahit pa 24 senador. Hindi mo kailangan yan kung ikaw ay talagang inosente. Dahil paglabas mo ng bahay mo, pumunta kang Senado, dala-dala mo ebidensya mo, katuwiran mo, ay maililigtas ka nun eh. Kung talagang inosente ka, yung dala-dala mong ebidensya, lisensya mo yun para maligtas ka, yung inosente ka, mapapakita mo dun. Hindi mo kailangan ng 12 senador. Dahil yung mismong ebidensya na yon, ang mga senador magsasabi na talaga sila, hindi namin makukonvict yan kasi ang tibay ng ebidensya niya na talagang siya inosente. Kaya lang, kailangan mong maghapit ng maraming senador para hindi ka ma-impeach. So, hindi ka inosente. Diba? Ba't mo kailangan ng maraming senador? Yung ebidensya mo ang talagang pagtibayin mo para hindi ka malamang nagnakaw ka. Di ba? Sa mga DDS, yung ebidensya ang magpapawalang bisa sa impeachment ni Sara, hindi yung 10 senador. Dahil kung 10 senador ang hinahabol mo para bumoto sa'yo, yun lang ang magliligtas sa'yo, yung boto ng senador, ay mali. Ang magliligtas dapat sa'yo, yung ebidensya mo. Hindi yung 10 senador. Hindi yan ang magliligtas sa'yo, yung sa pagka-inosente mo, yung ebidensya mo at yung katuwiran, magkasama yan. Pero yung senador, maraming senador na i-acquit ka, hindi mapapalabas na ikaw ay inosente. Makasalanan ka lalo. Pagka ipinakita mo na kailangan mo ng 10 senador para mailuklok mo doon sa impeachment mo, huli ka na may kasalanan ka talaga. Guilty ka talaga. So hanggang dito na lang mga kaibigan. Napahaba ang vlog ko. Maraming salamat sa panonood. Lagi po kayong mag-ingat mga kaibigan na. Kaya itong si Sara Duterte, ang mga 10 senador ay pag-aari nila. Gusto niyang ipapatay si Joel Chua. Huwag na po natin suportahan mga kaibigan. Isa na namang panloloko yan Isa na namang panggugoyo yan. Pagpapaikot sa isip natin, pagpamanipula. So maraming salamat sa panonood. God bless po sa inyo mga kaibigan.